Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4, verses 11 hanggang 14. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. The secret to being joyful always. At sa pag-aaral po natin ng Philippians chapter 4, makikita natin dito yung sikreto kung bakit po si San Pablo po ay laging taglay-taglay yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. So unang-una po dyan, makikita ninyo na napakahalaga pala ng contentment. Ano po? Isa sa sikreto para tayo manatiling laging nagagalak sa buhay na ito, ay matuto tayong makontento. At alam niyo po ba na ang Biblia laging nagtuturo about contentment. In fact, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya sa Luke chapter 12 verse 15, a man's life does not consist in the abundance of his possessions. So, malinaw, nasa Biblia talaga ini-encourage ng Lord na tayo matutong makontento. Kaya kung ano man yung kalagayan mo ngayon sa buhay, kapatid, inalaw ng Diyos yan for a reason. Kasi baka labis na yung paghahangad mo ng maraming bagay sa iyong buhay. Tandaan nyo, ang wealth and riches are temporary. Hindi yan magbibigay ng permanenteng kaligayahan sa buhay. Kaya kung matututunan mong makontento sa lahat ng pagkakataon, hindi mo hahanapin yung temporary happiness na binibigay ng kayamanan. Pero ang nakakalungkot po, maraming tao hanggang ngayon nadadaya po ng kayamanan. Kasi akala nila yun ang magbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Akala nila salapi ang magiging source ng kanilang happiness. Mali po. Tandaan natin na sa buhay na ito, ang itinuturo ng Biblia ay contentment. Number 2, yung gratitude po mahalaga. Yan po ay sikreto rin para lagi tayong magalak sa buhay na ito. Yung lagi tayong nagpapasalamat. Pero mapapansin nyo po, na ang totoong gratitude ay yung na-appreciate mo rin yung mga bagay na meron ka sa buhay na ito. Kaya nakaugnay din yan sa contentment, kapatid. Kasi hindi ka magiging masaya sa malaking mga achievements kung hindi ka matututong masiyahan sa mga maliliit na bagay. Tandaan nyo po yun. Kailangan matuto muna tayong masiyahan doon sa mga maliliit na bagay bago natin ma-appreciate yung mga malalaking bagay sa buhay na ito. Kaya doon po natin i-apply yung gratitude, yung attitude of gratitude, yung lagi tayong nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung babasahin nyo itong Philippians chapter 4 verses 11 or 12, hindi nagrereklamo dito si San Pablo. In fact, na-appreciate niya yung kanyang kalagayan sa buhay kasi nasanay siya sa kalagayan na siya ay nakaka-experience ng kasaganaan or even pagkagutom. Kaya ang sabi niya, ito yung sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. I-appreciate mo, kapatid, kung ano yung meron ka. Huwag kang maiinggit. Huwag mong pipiliting sumabay doon sa mga taong nagyayabang lang sa buhay. Tigit sa lahat, isipin mo na sa lahat ng pagkakataon, matuto kang magpasalamat. Sabihin ng iba, ay kayo mga Christian, mababaw ang inyong kaligayahan. Well, sabihin na natin, parang ganoon nga. Kasi maging ang Panginoong Hesus, tinutulad niya tayo sa mga ibon, sa mga damo, sa mga bulaklak, at ang sabi yan ay inaalagaan ng Diyos. Totoo naman po yun. Kung hindi natin makikita na ganun lang kasimple yung buhay, ay magiging labis po tayong mapaghangad sa buhay na ito. At marami ang taong napapahamak dahil sa labis na paghahangad. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse
18, ang sabi diyan, give thanks in all circumstances. So kahit anong kalagayan mo ngayon sa buhay na ito, matuto ka laging magpasalamat at ikaw yung pinakamasayang tao. Panghuli, makikita nyo, ito napakagandang sikreto. Ano po? Generosity, yung pagiging mapagbigay. Ano po? Ako'y naniniwala ni San Pablo ay mapagbigay na tao. Ano po? Ibig sabihin, binigay niya yung buhay niya para sa mabuting balita. Kaya yung mga taga-Pilipos, sinusuklian yung kanyang generosity. Ano po? Kaya itong mga taga-Pilipos, mababasa nyo sa verses 14 hanggang 16, tinutulungan siya sa kanyang paghihirap. No? Givers pala itong mga taga Philippian Church. Ano po? Kaya naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. Ang taong totoong masaya ay yung mga taong marunong magbigay. Sila yung totoong pinagpala. Obserbahan po ninyo, iba yung kagalakan kapag kayo ang nagbibigay kesa yung kayo lagi ang tumatanggap. Ano po? Alam ko, nararamdaman nyo na parang kakaiba. Pagka ako ang tumutulong, ako ang nagbibigay sa aking kapwa. Kasi yun ang sinasabi ng Acts chapter 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. Ano po, kaya kung maaalala nyo, even yung church sa Macedonia na pinuri din ni San Pablo, ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 3, ang mga taga-Macedonia, sabi rito, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kalain nyo, naghihirap na sila, nakapagbigay pa sila, nakatulong pa sila, at nung nagbigay sila, ang sabi, they gave joyfully, generously. Kasi alam niyo po, pag natuklasan niyo yung sikreto ng giving, kayo ay magtataglay ng tunay na kagalakan sa inyong puso. Kaya para sa akin po, yung paborito nating verse dyan, yung Philippians chapter 4 verse 13, sinasabi, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito yung tinatawag na resilient faith. Kailangan matutunan mo muna itong tatlong bagay na ito. Yung contentment, yung attitude of gratitude, at yung pagiging generous para maging resilient ka sa buhay na ito. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.